Okay, ngayon, sasagutin ko ang isang tanong ng isang taga-Bohol. Ang pangalan niya ay si Ulysses, 61 years old. At tanong rin ito ng mga ilan, no? Tungkol sa yakap na naman, talagang hindi natatapos. Pero okay lang kasi importante ito. Ito, sabi niya sa akin, alam mo, nagpatingin daw siya sa yakap center, yakap clinic nila sa RHU. Tapos, may diabetes siya, naresetahan daw siya ng 4 na klase, mga ilang gamot. Pero ang ginawa nila, ang libre daw ay 4 na piraso lang bawat gamot. Yun lang ang binigay sa kanya. Tapos yung ibang gamot, ibang supply, binili pa niya sa pharmacy. Paano daw niya magagamit? Ito yung tanong, paano daw niya magagamit yung 20,000 allowance a year kung ganito lang ang bigayan ng gamot? Alam mo, Ulysses, mali yung ginawa kasi hindi nila in-explain sa inyo. Pwede mong gamitin itong 20,000 sa mamamagitan ng pagpunta sa isang gamot pharmacy na accredited ng PhilHealth bilang isang gamot pharmacy. Ang ginagawa ng Yakap Clinic, at least dito sa amin at alam ko sa ibang may alam ng ginagawa, no? Binibigyan ka ng reseta, malaki siya, hindi siya ordinary reseta. Nakalagay doon sa reseta, ito ang bibilin sa gamot clinic, gamot pharmacy. At yung gamot pharmacy, nakatimbre na yun may computer yun, no, na meron kang resetang ganito. At nanggaling dito sa accredited na Yakap Clinic. So pupunta ka ngayon sa gamot pharmacy, dadalhin mo itong reseta mo. For example, isang katulong namin, isang kasambahay, meron siyang gamot na telmisartan para sa high blood. 3 months ang binigay sa kanyang reseta, no? So, 90 tablets yun ang binigay sa kanyang reseta ng doktor sa Yakap Clinic. Pumunta siya sa gamot pharmacy, pinakita niya ang reseta. So, binigyan siya ngayon ng 30 tablets muna para sa isang buwan. Tapos sinabi niya, pag ubos yan, balik ka dito. So, bumabalik siya ngayon every month para i-refill yung kanyang gamot na telmisartan dito sa gamot pharmacy. Planet ang pangalan ng pharmacy na to dito sa Makati, no? Doon siya pupunta, tapos sabi niya, isa pang buwan. Pagkatapos ng huling refill, kailangan niya naman siyang bumalik sa Yakap Clinic para magpatingin uli sa doktor para sa ganon kung bibigyan siya uli ng reseta. So habang every time na pupunta siya doon sa gamot pharmacy, binabawasan doon sa 20,000 peso allowance. Bumalik ka ngayon, Ulysses, doon sa Yakap Clinic sa RHU, humingi ka ng reseta galing sa kanila para dito sa mga gamot mo. Humingi ka sa kanila, anong pinakamalapit na gamot pharmacy? Dito, doon ka pumunta. Pwede mo ring hanapin sa PhilHealth online, no? Yung listahan ng mga pharmacy na accredited as gamot pharmacy na malapit sa inyo. Okay? Subukan mo yan, ha? So, I hope nakatulong sa iyo, Ulysses, at sa lahat ng iba dyan na ganun din ang problema. Marami pang talagang dapat ayusin dito sa Yakap system natin. No? Hindi pa nagagawa ang dapat gawin at maraming hindi nababayaran daw. Kaya PhilHealth, tingnan mo ang mga nangyayari sa pera namin. But in the meantime, gamot pharmacy. Okay, hanapin mo, Ulysses, yung pinakamalapit na gamot pharmacy. Pagkatapos ito, gagawin ako ng mga video tungkol sa mga madalas tanungin, hindi na tungkol sa PhilHealth o ano, pero kunyari, anong mga sintomas na hindi na pwedeng i-ignore, no? O walang bahala, hindi na pwedeng i-deadma, na dapat, ang ibig sabihin ng mga sintomas na yan ay dapat magpatingin. Anong mga symptoms na yon? Or, anong pwedeng gawin para mabuhay ng mas matagal, no? Noon pinag-usapan ko yung mami ko pero hindi masyadong marami. Now we'll do it more, no? More talk about it more. And marami pang ibang mga tips on health. So we'll do that. Plus once in a while sasagutin ko yung mga tanong ninyo. Okay? Have a nice day. Bye-bye.